Pero nung time na nag-start nung kagandahan ng tilapia, kumita ka, sir? Yes, sir. Nung una, hindi ito yung unang farm ko. Meron ako isang farm doon sa Barangay San Juan, dito sa Laguna din. Oo. Tapos, sabi nga kasi nun, sir, if you dream, dream big. Kasi bata pa ako nun, mainit ako nun eh. Bata ako nun, kasi bata pa ako eh. Nagsisimula ako magpamilya, kailangan kong kumita. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Punta po kayo sa aming Facebook page, Inspired Learning Tours. Mag-text or call sa 0917-506-6876. Sa 12 to 16 po yan. Ng Siksik ng May. Siksik na siksik. Minimake sure po namin na bawat puntahan natin, may laman, may matututunan kayo. May seminars, Yeah. may farm tours, at dahil fruit orchard to, Buffet. marami tayo. Marami fruit tayong taste. kainan. Marami tayong kainan ng prutas. Gawa ako doon, sa San Juan, gawa ako rito. Tapos, during those time, may konting financial backing pa eh. Yun ang pinaka-importante, sir, financial backing. Punta ako sa Kabinte, nakita ko maganda. Uy, tagay tayo dito sa Kabinte. Punta ako sa Batangas, meron akong 3 sa Batangas, sa Pulo, sa Talisay, taka sa Banyaga. Punta ako ng Bulacan, upa ako doon ng fund. Paano may mamanage yun? Ang dami. Yes, sir. Kalat-kalat. Oo. Once, hindi na ako umuwi ng Pateros. Pag umuwi ako sa bahay namin, sa Pateros, pag pupunta akong Bulacan, dadaan ako sa bahay namin sa madaling araw, tapos pabalik uli. Kasi dito ako naka-base. Tapos pag pupunta ako ng Batangas, at least one day, kailangan mapuntahan ko lahat yun. Once a day, once a week, punta ako ng Kabinte. Iniikot talaga. Ikot talaga, sir. Hindi po, I should be Ito there yung at prime least. mo, sir. Yes. That's your prime. Oh, at least Wow. once a week. Kasi katulad sa Bulacan, di ba meron akong fry? Nung una kasi, sir, siyempre, makikisama ka sa mga tao doon. Oo, hindi, sir, dito, pag inutangan ka, hindi ka makatanggi. Inutangan ka ng fry. Eh, nung time na yon, pag inutangan ka ng fry, 1,000,000 fry, pagka 30 days, ang size nun, 14, 12, 10. Oo. Mas malaki yung value. Ang laki ng value nun. So, parang inigisan niyo ako sa Nanganak. mantika. Di ba? Hindi naman ako babayad sa akin na pagbentahan na isang buwan ako bago bayaran eh. Meron na kasi silang area. May area sila. So, sabi ko, siyempre, makisama ka, pautang. Tapos, nagbabayad naman. Oo. So, pwede yung makakuha ng isang area dito. Tulungan niya doon ako. So, ayun, tulungan nila ako magkaroon ng 13 hectares na Grow out to. Hindi, sir. Fingerlings pa rin. 13 hectares? 13 hectares. Wow. Oo. Pag sinulog mo doon, abangan mo na lang 30 days, sir. Ang lalaki nun. Eh, yung size ngayon, yung size 12 ngayon, nung araw, size 14 lang yon. Mas malalaki yung size noon Nung araw. kaysa ngayon. Ngayon na so, kaysa papautang pa rin ako. Pero at least meron ako na nakukuhang area. Wow, ang laki kita mo nung time na yun, sir. Anong year na to? 95, ganyan? Mga 94. 94, 95. Ang laki na nakita mo. Kasi ano na eh, yung isa nga, kasi
ano nga, kung bata pa ako nun, parang, ang gusto ko, pagka naisip mo yung fingerlings, yung pangalan ko yung maalala mo. Alam mo, I could rely on me. Tapos ang ginawa ko, pero sir, kasi yung puro fingerlings, kaya, doon sa Kabinte, during those time, marami nag-aalaga sa Kabinte. Maganda pa rin ang tubig dyan eh. Yung kasi, manggagaling pa dito, sa baba. So, ang ano nila, so namamatay ka doon kasi hindi acclimated sa tubig doon eh. Doon ako magdadala ng fingerlings, ng maliliit pa. Mga Lalaki size, konti. size 20, 22. Tapos doon na palalakihin na hanggang 14. Usually 14 lang naman, size 14. Para doon na lang sila kukuha. Hindi na sila magtatanong, baka mo, ayun eh, andiyan ka lang, kapitbahay lang tayo, inilipat lang yan eh. Pag namatayan, kasalanan mo na, hindi na namin kasalanan yan ha. Kasi andyan lang yan eh. With the same water, with the same area eh. So, ganun din kasi yung ginawa ko sa Batangas. Yung, At least sa in terms of logistics, bawas ka na kasi nandun na sa area. yes sir, oo. Yung need nila. Oo, kasi maliit pa, isang biyahe ko, ang dami kong dala kasi maliit eh. Yun ang Tapos, mas gusto nila yun kasi nandun na, alam nila, alam nila kung ano yung size kasi nakikita nila. Alam nila kung ano yung condition kasi nakikita nila. Bibilangin lang. Yun lang, ang isang setback lang nun, sir, kasi siyempre, minsan magde-delegate ka na sa mga tao. Hindi lahat ng madedelegatean mo ng tao. Okay. Tama. San okay, pero Didiskarte. pagka pera na, hindi naman lahat. Pero mayroon naman tapat. Pero nakakain. Ganun din. Sir, ano yung isang isda na ano mo kanina, aside from tilapia? Big Yung head galing carp. Rizal? Big head. Ito yung Imelda? Iba Yes, pa sir. yun? Ito yung Imelda. Oo. Ito yung carp na freshwater, Yes, sir. Yung malaki ulo. malaki ulo. Oo, yung big head. Anong nangyari doon? Usually kasi, sir, noon, marunong ako magpalaki ng ng phytoplankton ng zooplankton sa pond. Okay. Kasi ang big head carp, they require certain phytoplanktons and zooplanktons at certain phase nung paglaki nila. Yung stage niya. Stages nila. So, nagbabago siya nagkakainin. Yes, sir. Nagbabago siya nakakainin. And magbabago yan in a span of 10 days. So, nakukuha ko yun. Malaking percentage yun nakukuha ko. Kaya malakas akong bumuhay sa pond. Hindi ko kailangan ng milyon-milyon na... kasi usually doon, sir, doon ang recovery rate, 5-10% lang eh. Nakakakuha ko dyan ng mga 30 hanggang 40% because of that. So, kung hindi ko kailangan bumili ng post-larvae na marami to supply. So, yun, nagagawa. Yun naman, konti lang sa per cage. Konti lang pwede mo. Kasi, usually, isang cage naman, mga 300 pieces lang. Kasi malalaki. Oo, tsaka malaki yung space requirement ng big head carp. Malaki yung niya. Usually lang, yung kinukunan ko ng post-larva. Fry. Okay. Yung post. Actually, hindi pa siya fry, sir. Post-larva pa nga eh. Mas maliit pa. Mas maliit eh. Di ba? Si Kalebong. Ano yan, sir? Private yan? Yes, Private? Okay. Andyan pa sila? Wala na? Oo, sir. Si Kalebong. Pero paano yun? Di ba nagbago yung tubig sa, sa Ngayon, lake? sir, yung market nila Kalebong kasi, hindi lang Laguna Lake na. Si Kalebong kasi, siya yung nauna dyan eh. Okay. Actually, kasi before siya mag-isla, by profession, nurse yun. Okay. So, marunong siya in terms of the science behind ng inducement ng hormones and everything. So, siya yung alam ng BIFAR sa big head. Basically, sa kanya nagmula yun. Nanggaling. Nagmula.
Pero ano yan, sarili nating species yan or result ng breeding? Sa breeding. Kasi hindi naman, wala naman tayo ditong big head carp. So na introduce po yan dito? introduced species yan. Okay. So, ang nangyari lang nun, naturuan, na marunong siya, nakaibigan ko siya, nakagaan ko sa loob. So, nakakakuha ko sa kanya. Tapos, pag panahon na nag-aamihan, hindi sila makapaghulog sa kulambo, sa lake. Kasi ang hangin, binababag ang kulambo. Tatawagan niya ako, sabi niya, Lodi, pwede mo tayong humulong dyan. Mabait sa akin siya eh, mabait siya sa akin. Hindi sa akin, pero mabait siya kulambo. Sabi ko, opo, sige po. Kumbaga, ipoprepare ko yung pond, magdadalad siya dito ng poster, ba? Bubuhayin ko. Tapos pagka mga 1 inch na, kukunin niya lahat yon. Kumbaga hati kami doon. Yung kaparte niya, kung basta kukunin niya lahat, kung yung kalahati nun, babayaran Babayaran ka niya. sa akin. Oo. Para kasi yon pwede nang mabuhay doon sa lake. Kasi pag poster ba, hinulog doon, hindi pa pwede. Babayaran niya ako doon. Yung time na yon. Kaya ako, nung una, nagsubok ako, nakakabuhay, nakikita naman niya, nakakabuhay. So, pagka kasi stuck na ako sa lake, hindi na ako kukuha. Sabi niya, may bakante kang pond, magbakante ka, hulog tayo. Sige po, hulog tayo. Parang extra ano ko na din during those times. Tapos, nagbebenta rin ako dito ng fingerlings din ng big head carp. Pero as in any species, pag nakikitang okay, siyempre merong mga ibang na gusto rin talaga. O mga karaniwan kasi pagka natutunan ng taga Rizal, hindi na ako, out na ako dyan. Kasi sila sir, So dumami. Oo, dumami yung na. supply coming from Rizal. Kasi may demand na dito sa amin. Dati, wala eh. Kasi sa Rizal, meron silang mga cages sa mga hapa sa dagat. Lagay lang naman nila yan dyan eh. Wala na silang extra cost doon. Munting feeds lang, maintenance nung ano, diba? So, very minimal ang expense nila doon. So, they could provide much cheaper kasi kung na-stress yung inputs, dito mas marami akong inputs. Eh. Anong nangyari sa Big Head? Naging industry, malaking... Yes, sir. Dati, ano yan eh. Kasi hinahalo din yan sa bangus eh. Nagpo-polyculture sila. Oo, nagpo-polyculture sa bangus. Kasi hindi niya inaaway naman yung bangus eh. Pagka yung hindi pa pwedeng maghulog ng bangus. Hulog na ng carp. Oo, Big big head. head muna. Dati nga yan, 5 pesos lang 1 kilo. Hindi yan pinapansin. Ngayon, may Mahal na presyo, rin ngayon. mahal na rin, sir. Yung, Natuto na rin yung tao kainin. Oo. Natuto na. Yun nga, di ba, kaya nga tawag nila imelda. Pamalit sa, sa fillet. Kasi maganda siyang i-fillet kasi makapal yung laman. Okay. Makapal yung laman niya. Tapos kukunti yung tinik. Malaki Ilang lang months talaga yun yung bago i-harvest yun? Pag-grow out? Sir, ganun din eh. Kasi dati, di ba, kasabay yan eh. Sa amin ganun eh, nung sa tilapia. Kasabay ng tilapia yan eh. Ganun siya kabilis lumaki, sir? Oo. Mabilis siya lumaki. Basta maganda yung tubig. Ngayon, kung hindi maganda yung tubig, wala siyang kakainin na zooplankton sa tubig. Hindi rin siya lalaki, sir eh. Hindi pwedeng panay tubig lang. Hindi pwedeng panay space. Kailangan, So walang feeds? wala. Sir, hindi nag-feeds dito sa Laguna Lake. Kasi nga may agos eh. Pag ang liit nung cage mo, 10 meters by 20 meters. Ay, sorry. Pagka nilagay mo, yung feeds mo, marami doon, aagusin yun palabas ng cage. Sayang lang. Sayang yung ano mo. Hindi katulad sa Batangas. Sa Batangas, static water doon. O pag nilagay mo dyan, talagang hanggang ilalim, babagsak lang yun doon. Hindi yun aagusin. Yun nga yung ano nila sa fish kill eh. Yun ang nagiging cost din ng fish kill eh. Kasi andun lang din. Kasi nandun din
ikaw ba, ito yung cage mo, pag nilagay mo yan, so lahat ng dumi yan, nasa Nandyan ilalim. sa ilalim, oo. Malayo lang, pero nandun. Pag sumingaw ang ammonia, o isang pupunta yun, gas yun. Di siyempre, Sa isda mo rin. O literal, nalulunod yung isda mo. Hindi naman naging practice din yun na, ilipat naman natin sa banda ron. Di ba, pag nandyan na yan. Oo. Kasi, kanya-kanya sila ng area eh. Hindi naman sila, lalo ngayon, ang dami ng, hindi naman sila nagro-rotation ng area na, dito, susunod, na cropping, banda-banda ron naman, susunod, banda ron, ikot pa ikot, para hindi naiipon yung dumi sa ilalim. Kaya, pagka sumingaw, fish kill, ammonia yun. Ammonia yun sa ilalim. Kasi ang lalim-lalim ng Taal Lake. Malalim. Oo, ang lalim nun, sir. Yung nakita natin vulkan, tip lang yun. Ang itutur natin, sir, saan banda? Sir, ang pwede kong ipakita, ito yung breeders. Tapos ito yung mga tangke ko. Kasi, sir, ngayon lahat ng culture ko, from hatching to nursery, Kompleto. panay tangke na. Hindi na ako gumagamit ng Earthen pan. ng earthen pan. Kasi nga, ang problema ko, wala nang gustong tumatrabaho. So, I will be forced to stop. So, nag-slow down ka rin ng operation mo? Yes, sir. Yes, sir. Kasi nga, tsaka na-stroke na ako eh. Na-stroke na ako for a while natigil din. Anong year ka na-stroke, sir? 37 ako ngayon. Noon, 20 years ago. Na-stroke ako. So, nung bumalik ako, for some time, wala rin ako. So, after noon, nung bumalik ako, konti na lang. Ngayon, I just want to keep myself busy. Yun na lang, mo ngayon. Yung mga anak ko naman, nakagraduate na rin. Meron na ako dito isang 10-year-old na daughter. Yun na lang yung iniintindi ko. So, yun. Sa mga anak mo, walang magtutuloy nito? Wala, sir. Wala ako na. Malayo ang mga karir nila? Wala. Puro mga IT. Sa IT sila, advertising. Wala silang hilig dito. Sa farming? Sa farming. Ako lang kasi, sir, unang-una, nahilig ako. Plus, very close ako sa lola ko eh. Father's side sa lola ko. So, ako kasi yung panganay na ako. Ikaw yung panganay. So, nung nagsisimula na ako, noon, alam ko lang na, mahal akong lola ko, alam ko na, yun lang. Pero nung nagstay na ako dito, sa Laguna, dahil nagsimula na ako mag-farming, nakita ko kung gaano kami kaswerte na ang daming naipundar ng lola ko at lolo ko na properties na iniwan sa amin. Although, sabi nga, yung lola ko nga, kaya lolo ko kahit na kayang bumiling kotse, kahit tricycle, hindi bumiling kotse. Kahit na every year, kaya niya bumili ng kotse brand new Pero kahit tricycle, hindi. Kasi, ipon lang siya, ipon. Ng properties para sa inyo. Yung sinasabi niya, para sa inyo to. Para sa inyo. So, ang dami niyang naipon ng properties. So, nakita ko lang na, kung gaano niya kamahal ang lupa. Ayan. Tapos, yung hindi ko malilimutan, yung lagi niya sinasabi, niya, kasi kung tawagin niya ako anak eh. Kasi sabi niya, hindi ako panganay na ako yung bunsong anak. Ang lagi niya sinasabi na ang lupa, pag ibinenta, malaking pera. Pero ang pera, kahit ganong karami, nauubos. Gamitin mo ang lupa para kumita ng pera. Hindi malaki, pero panghabang panahon kang may pera. Panghabang panahon kang may lupa. Yun, which is, totoo nga. Tapos, wala sa family namin interesado. Nahihinay ako kasi kung pati ba, hindi lahat kayo, hindi na interesado. Pati ako, ganun pa rin. Di ba? Sige, I chose
to stay. So sa'yo lahat napunta, yung mga properties. Hindi naman, sir. I chose to stay and para lang, bantayan. Oo. Ito, yung buong buhay ko, sabi ko nga, this is my life's work. Eh. Sayang naman. Sayang. Kasi kaya sabi ko nga, yung mga pumupunta dito, sabi nga na, puti, tinuturuan mo. Oo, hindi ako madamot doon. Kasi sayang yung natutunan ko sa buong buhay ko. Wala naman akong pag-iiwan. Accumulated knowledge yan for the For the longest time na hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako, hanggang ngayon nag-eksperimento pa rin, di ba? Para yung pinagdaanan ko, hindi nyo na pagdaanan. Shortcut na nga. Tsaka ito nga, proven na to eh. Nanggagawa na yan. Although, I would always say na, what works in Farm A would not exactly work on Farm B. Exactly. Kailangan, you should always adjust. Kumuha ka ng idea. Tapos, May guide ka. oo, magtanong ka. Oo. Kasi, iba-iba naman yung condition natin. Unang-una, ano yung farm setup mo? Di ba? Ano yung water quality mo? Ano yung type of soil mo? Di ba? Ang daming variables to consider. Di ba? Pero at least meron kang idea na kung ano yung what would work. Yun yung sinasabi ko. Na para maano na kayo, maumpisahan. Pag maumpisahan. Pero huwag ka ma-discourage kung sa umpisa hindi pa rin in spite of everything. Huwag ka ma-discourage kasi kailangan dyan. Challenge yan eh. Kasi ako sir every cropping, every tank, I'd treat it as a challenge. Hindi kasi automatic yan eh. Sabihin, ang tagal-tagal mo nang ginagawa yan. Oo nga. Oo. Ay parang halimbawa, hindi naman pare-parehas eh. Water temperature. Halimbawa ngayon, ambient temperature is ganitong oras is 30 degrees. Eh kagabi, mga 3 o'clock, nasa 26, 27. Hindi pare-parehas yan eh. May variation yan eh. So, kailangan mo lagi mag-adjust. Kaya kapag yung mga iba nagpupunta dito, lagi ko sinasabi, kung pupunta kayo dito, gusto nyo matuto, gusto nyo magpaturo, bago ka bumili ng isang hollow blocks, magkwentuhan muna tayo. Kahit naman pumunta ka dito sa akin araw-araw, 1 linggo, 2 linggo, walang problema sa akin yan eh. Kwentuhan lang naman eh. Wala naman bayad yun, di ba? Diba? Kasi para tama yung tank setup mo. Yeah. Mahihirapan na kitang turuan kung Pag may nakaset up na, na mali. Na mali. At mas costly mag-repair kaysa Correct. gumawa ng bago. Oh, kasi sabi niya, nakita ko kasi sa YouTube ganun-ganun sa YouTube. Kasi marami naman nandun na nagsasabi na hindi naman sila talaga Expert. Siguro sila pero kasi kahit ako sir, di ba ako? Hindi naman ako fisheries professional eh. Di ba? Hindi ako graduate ng fisheries, hindi ako all I know is yung research ko, experience ko. Yun, that's what I could offer. Pero hindi ko masasabi na this is the way. This is my way. Yes, yes. This works for me. Diba? Yun lang yung pwede kong i-offer. So, kung meron kang mapupulot o meron kang matututunan dun sa way ko, sana, okay. Yan. Para Gano'ng kalaki itong property, sir? may 4 hectares. Sir. Laki. Simula Hanggang likod? yan dun sa simula yan dun sa pagpasok nyo dun. Sa inyo lahat yan? Basta sa side. Ang tanong, farmer ka ba? Kasi I would always Kaya mo ba? suggest na magtrabaho ka hanggat kaya mo. Mag-ipong ka hanggat kaya mo. Pag marami ka ng pera,
huwag kang umasa pag nag-farm ka, kikita ka. Totoo. Yung farming mo, ano lang, yung enjoyment mo lang. Magiging masaya ka lang. Kasi meron ka konting gulay, meron kang konting manok, meron kang konting baboy, na pansarili mo. Yun. Pero kung gusto mo mag-farm, tapos aalis ka dun sa trabaho mo to go into farming, wag. Huwag siyang gagawin yan. Pag gusto mo yung ginagawa mo, hindi ka napapagod. Ano? Actually, sir, may edad na sir, hindi naman ako natutulog na ng mahaba. So, 5 lang ng 4:30, 5 o'clock, nandito na ako eh. Ang madaling araw. Umaga? Oh. Wala na akong gagawin sa loob eh. Nakahiga lang ako, gising na rin naman ako. Wala, dito na lang ako. Komportable ako dito sa lugar na to eh. Oh, tapos, magtitimpla na ako ng kakainin na isda. Oh. Una pa nga kumakain niya kaysa akong magkape. Oh, tapos, dito ako maghapon hanggang mga 7:30, 8. Kaya yung ano, papasok sa loob. Wala nang tao mo dito, sir. Wala. Ay, ikaw lang lahat. Kami mag-asawa. Ako sa isda, siya sa baboy. Oh. Kaya hindi yun pwedeng pala. Kasi ito sir kahit meron akong tangke dyan sa loob 5, tapos meron akong 2 bilog pa doon sa loob sa kabila. So bali 7. Tapos meron akong mga hatching tank doon sa loob. Manageable, kaya ng isang tao yan eh. Kaya ngayon ang ginawa ko sir ng sistema, yung kaya namin. Ang baboy, siyam yung saw, isang barako. Ang nag-aalaga nun, siya lang eh, asawa ko lang eh. May anak pa kami. Nakapagluto pa naman kami, nakapaglaba pa rin naman siya, nakapaghatid sundo pa ng bata. Kaya sabi ko, huwag natin pahirapin yung sarili natin kung ano yung madaling sistema. Huwag tayo na madali. Katulad ng baboy, papakainin lang naman yun. Ang deep bed system kami, so hindi naman naglilinis ng kulungan. Ang tubig, yung sa tsupon. So, diba? Madali lang. Kaya nga, noon, ang gusto niya, gusto kong baboy. Sige, pero wag puti. Kasi pag commercial breed, mayroong alagaan yun. So, black yung pig nyo ngayon, sir? Oh, crosser ng Berkshire at saka ng large black. Okay. So, Anong market nyo? Lechonero, sir. Yan. Yung kagad ang pang lechon. So, yung mga lechon, ilang buwan lang yan, sir? Less than 3 months? 2 Hindi, months? sir. Mga 3 months din. 3 months. Kasi mga 20 to 25 kilos, minsan 25 to 30. Mga 2 months pagkawalay. Kasi 2 isang months buwan. pagkawalay, dispose na. Oo. Bilis, no? Ganun. Kasi magliit lang naman sir, mga 20, 25. Yung kasi ang hanapin 20 to 30. Yung 30 kilos na, kumbaga medyo na yun mahirap na yun sa panglamesa. Yung mga pang small gatherings, yan, hanggang 25 kilos, okay yan. Kami rin, operation namin, simple lang. Kaming 2. Ng anak ko. Siya lahat ng coordination, lahat. Tapos si Alex, solo niya. That time, I could afford to ask my mother and father na mag-retire na kayo kung nabahala sa atin. Tapos biglang wala lahat. Diba? Ang hirap bumawi. Ang hirap bumawi ulit. Kasi wala na yung, yan na yung financial packing mo eh. Ang daming kong kaibigan na nagsasabi, pare kung kailangan ng financing, kurso tayo. Kurso nga namin. Lahat sila, ang sagot ko sa kanila, brother, simula noon hanggang oras na ito, nag-away ba tayo? Hindi mo tayo nag-aaway pare. May tiwala kami sa iyo. Pag nagsosyo tayo, magsisimula tayo mag-away. Kasi hindi kayo farmer eh.
Di ba? Hindi nila maintindihan. Hindi nyo maintindihan. Nasa corporate kayo. Hindi pako o tornilyo ang ibebenta natin. Yung pako o tornilyo, pag binilan mo yan ngayon, bilangin mo yun sa isang buwan o end of the quarter o end of semi-annual o end of the year, Matatalo pako mo. pa rin yan. Oo. Yung kahit anong may buhay, lalo na isda, 1,000 yan, ilagay natin yan dyan, sa lalagyan yan, after 1 hour, hulihin natin, hindi na 1,000 yan. May mababawas na dyan. Kaya, sa akin hindi ito yung negosyo mo. Kasi kailangan mo. Kasi, kahit sa eskwela, tinuturo yun eh. Kung kailangan mo ng pera, gumamit ka ng pera ng iba. Oo. Di ba? Eh, sabi ko kasi, mahal ko itong hanap buhay na ito. Ayoko, tsaka matanda na ako, ayoko may kagalit. Ayoko na may kaaway. Nung araw, marami din naman ako nakaano dahil sa ganyan, sa hanap buhay na nun. Marami din ako nakagalit. Marami na ako nakaano. Kasi nung araw, sir, bata pa ako eh. Kumbaga, sa industry, puro matatanda eh. Ikaw pinakabata. No? Oo, kumbaga tutoy ito, kaya natin yung dokuhin ito, paikutin itong ano. Siyempre, hindi mo ko papayag nun. Di ba? Pare-pareha tayong gustong mabuhay eh. At saka, sabi ko, hindi lang yung pamilya ko, yung binubuhay ko. 13 yung kasama ko, 13 yung tao ko. 13 pamilya ang binubuhay ko. Ay, hindi pwedeng ganyan. Diba? Ayusin natin ang dapat maayos. Kasi, kung hindi tayo 13 kayo, pamilya ko, 4 na pamilya tayo. Di ba? Kaya, noon, sabi nga, aggressive. Diba? Kasi, gusto nyo nga, aggressive pa ako noon. Yun nga lang, wala na. Pero during those times, yun yung ano ko, yun yung gusto kong mangyari. Paano mo na-accept yun? Ay, sir, kaya no choice. No To choice. accept it. Diba? Tapos, ang choice ko lang is, bumangon, unti-unti. Bumangon. Walang choice, kahit magmukmuk ko eh. Sabi ko nga, pwede ka naman magmukmuk eh. Natural lang yun. Pwede ka ma-depress. Pero you have to get out of that depression. Kahit nung na-stroke ako, depressed ako. The question is, why me? Yeah. Diba? Why me? Ano? Anong ginawa ko? Kailangan ma-depress ka. You have to go through that phase. Madi-depress ka. Tapos, kailangan ma-accept mo. Yun yung pinaka-importante. You accept Acceptance. it. After the acceptance, you can move on. Yeah. And continue moving on. Yun. Kahit anong downside sa buhay, nangyari na yun eh. Importante you learn from your mistake. Kahit na yung mga, sabi ko, hindi masama magkamali. Ang masama, paulit-ulit kang nagkakamali. Yeah. Yeah. Hindi ka natututo. Hindi ka natututo, wala kang dala. Magdala ka ng konti. Natututo ka, okay lang yan. You learn from your mistakes. But sometimes hindi mo na realize na you're repeating your mistake every time and then. Kaya yun ang kailangan. Kasi hindi man tayo perfecto. Kahit minsan sa pag-aalaga, minsan sa mga sablay pa rin eh. Hindi ko masasabihin siya na perfect kami. Sumasablay din kami minsan. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.